Bumaba na sana ako dito sa maitikan para mamulot na ng itlog at magpakain na rin ng mga itik na nakita natin to. May mga patay pala tayong mga itik dito. Hindi lang isa, meron pa ditong isa din na puro malalaki na rin. Tingin ko ay sinisipon sila at ito talagang resulta ng ulan tas init. Kaya doon sa mga malalakas pa natin mga itik, meron tayong gagawin. Nagready muna ako ng patuka sa kanila. Maghahalo din tayo ng gamot at maya maya ay mamumulot naman tayo ng itlog doon sa mga nauna nating itik na nangingitlog na rin. Itong aking inihanda na patuka ngayon ay para ito sa mga growing stage pa lamang na ating mga itik. At meron tayong inihalo dito na kangkong, tas nagdagdag pa tayo nitong napier grass. Dahil sa naobserbahan ko, matapos ako mag-chop ng kangkong ay kulang pa kahit nanguha ko ng napier grass dito sa malapit sa amin. At yun yung aking dinagdag dito sa patuka sa mga itik. At meron din naman itong protein. Nung matapos mag-chop, minix ko na yung mais at darak doon sa mga dahon-dahon ating chinap kanina. At yung tubig, hinaluan ko nitong gamot para sa sipon at ubo. Gamit kong gamot dito ng baboy, yun ang ginagamit din natin sa mga itik. Tas yung tubig naman, imimix na natin ngayon doon sa pakain ng mga alaga natin na may gamot na ring halo. Naglagay nga rin pala ako ng inuman doon sa mga itik at nagsobra din ako ng tubig na may gamot. Nilagay ko doon para doon iinom itong mga itik. Pagka nagkakasakit kasi yung mga itik natin, minsan dire-diretso na yan kapag di natin ginagamot. Kaya yun yung aking paraan ngayon. Ginagamot natin para naman ay mabawasan na yung ganong sitwasyon na mamatay yung mga itik natin. Sobrang sayang din kasi at medyo matagal natin itong pinaghihirapan at medyo magastos nga rin talaga kapag nagpapalaki tayo ng mga itik. Buti na lamang ay may mga natural din na pwede natin makuha sa paligid na maaari nating idagdag doon sa ating binibigay sa kanilang patuka. Hanggat sapat naman yung binibigay natin at sa obserbasyon ko ay nabubusog naman sila, ay tingin ko ay lalaki ang mga itik. Kasi yung mga nauna nga namin, yung mamaya ay harbisan nating itlog, yun din ay ganito ang ating paraan ng pagpapalaki. No, dati lang marami tayong azola, so yun yung minimix ko rin dito sa kanilang pagkain. Tapos dati nagmimix ako ng konting feeds. Pero sa ngayon, purong na to, natural. Kasi ito ay kangkong, napier grass, darak at mais. Itong binibigay natin sa ngayon sa kanila. Lumalaki naman sila. Pero tingin ko, hindi sila katulad nung dati na mas malalaki dito. Yun nung ganitong edad nila. No, ito kasi nasa 4 months old na ito. No, hindi pa ganoon katulad dati na talagang malalaki na. Pero tingnan natin kasi nasa stage pa rin tayo ng pagtutuklas din. Kung talagang pwede ba ito o epektibo ba ito at mangingitlog ba itong mga itik natin. No, ito nga, by next siguro 2 months, ay makikita na natin may mag-uumpis na rin dito mangitlog. Minsan nga rin naiisip ko na magpalaki naman ako ng white leghorn, yung mga manok naman na pampaitlog, pero ayun yata kailangan yata pure feeds doon. No, advantage pa sa akin kapag ganitong itik kasi ayun na nga po, pwede natin bigyan ng mga natural. Dito nga may mga saging natin tayong tanim. No, yan pandagdag natin pakain sa kanila. So ito, kinuha ko na rin yung mga itik na ito, patay. Siguro kagabi pa ito. No, kasi medyo matigas na. Ay sayang, ay mataba naman po Chinek ko kung okay ba yung katawan nila, okay naman. Kasi minsan inaalala ko din, baka naman sobrang payat kaya nangamatay dahil dun sa pinapakain natin, okay naman, mabigat nga rin po Maigi ito, pagka meron daw tayong alagang mga hito, ay pwede daw natin itong ayusin, linisin. Pwedeng lutuin, pwede natin ibigay dun sa mga alaga nating hito. Meron nga rin tayong mga subscriber nagsuggest sa atin na mag-alaga naman daw ng isda, mag-fish pan daw. Actually dati nag-fish pan na kami, kaya lang yung fish pan namin ay laging nabubutas. So kailangan talaga merong gagawin din doon. Siguro ay maiging palibutan ng yero. Dahil meron dito sa amin isda na parang ahas na itsura na maliit daw ito, na grabe mabutas ng mga pilapil. Kaya yung mga tubig sa fish pond nauubos, natutuyuan. Kaya tinigil namin yung fish pond at nagiging kangkungan na sa ngayon. Target naman natin, gusto natin pa madagdagan ulit. Siguro mag-fish pond pa tayo sa mga susunod. No, ayusin ko lang itong pag-iitik, tapos may next project na naman tayo na planong gawin dito. Para hindi sayang yung oras ba pag nandito tayo, ay meron pa rin tayong mga productive pang ginagawa. At isasabay natin habang araw-araw, umaga't hapon tayo nandito, kailangan sulitin na natin. Ito mga itik nga, pag nangitlog na ito, kailangan nga daw ito umaga, tanghali, hapon, pakainin para yung itlog nila mas maganda daw at pare-pareho yung laki. Pero sa ngayon naman, since yung kaalaga natin ay ilang piraso pa lamang nangingitlog, meron natin nakuha na 14, 15 na ganyan. So, ang kuwan ko, umaga at hapon pala ako nagpapakain. Sinusobrahan ko lang yung pagbibigay ko tuwing umaga, no, para meron pa rin silang babalik-balikan pag nagutom sila. Dito naman sa farming, kahit anong alaga, kahit nga sa mga tanim, ay meron talaga mga pagsubok. Kahit ang atin lamang solusyon dyan ay gagawin natin yung best natin sa makakaya natin kung paano natin maiwasan ulit yung mga pangyayari na katulad nito, yung nagkakamatayan ng mga alaga. Nung sa tanim nga, yun namang mga nakakapeste dun sa mga pananim. Dito sa mga alagang hayop, ganun din. Meron ding peste sa mga ganitong mga alagang hayop. Ilong ko na itong kanilang inuman. Ito yung may gamot. May gamot at may pagkain. Nagasin natin to doon sa malilim. Busog na rin po sila. Lalaki, kikitin na natin. Yung buntot niya. Merong pa-curl, paangat. Yung mga lalaki.
May iba naman yan, late pa lumalabas yung pag-curl nila. Ayan. Kasi isa rin sa palatandaan yan, yung mga malalaki, madalas yan yung lalaki. Kasi yung medyo pandak, yan yung mga babaeng itik. Kain mo natin yung itik bago tayo mangulik ng itlog. Yan, lalabas mo na sila. Kainin mo na natin. So ito yung mga malalaki ng itik. Meron tayong yung batch na ibang itik natin. Ito yung mga ongoing pa lang na lumalaki na. So ngayon, ito muna tayo. Pakainin muna natin to. Itong grupong to. Ito yung nasa growing stage. Ito yung mga nangingitlog na naitik. Ngayon po, dito naman yung mga egg. Yan o, may mga nakalaglag na kanina. Itlog. Dalawa na tayo, bungad pa lang. Sa loob. Pasok tayo dito. Yan na. Yun, may nakita tayo doon sa unahan. Dito na side. Ito muna. Yan o. 3. So 5 na. Ito marami o. Yan o. Marami. Ipon. Araw-araw po ganito. Araw-araw nang itlog ng ganito kadami. Kunti lang yung itik natin. Yung mga nang unang nang itlog. Kaya ito pala po yung mga na-harvest natin. Meron na. Ito pa. Saan-saan lang sila nangitlog eh. Ito, nadumihan. Kasi doon siya nangitlog dito kasi may mga ipa. Kanasan lang natin yan. So, ilang itlog to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. 14 eggs. Ito wala na. Yung kasi po binabaon nila. Galing sila magbaon ng itlog. Ayun, diyan po. Ito pa. Ito po. So, wala na. 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15 eggs. So may 15 tayong itik na nangingitlog. Araw-araw po yan. Minsan po 14 lang. Ngayon po 15. So may nadagdagan na naman. May nangitlog na namang bago. Okay, ayos. Ito yung harvest nating itlog ng itik kanina. Malalaki na oh. Ngayon dito naman tayo kakain. Ito mga pabo naman. Itik. Enjoy. Sige. Ito yung parang sa baboy oh. Kasi ito para sa grupo ito kangkong at kanakaan. Ano dito? Sa baboy may halong feeds.
baboy na gawin natin inahin, ito na yung pagkain natin, oh. Kangkong, page na may halong darak. Kangkong, sama yung native grass na pala to. Okay, ano ko lang dito, oh. Baboy na to. Yung tali niya sobrang ikli na. Pati yung kanyang tali pajid pala. Adjust mo na. Maluwag pa. Maliligo ka, Didik. Ay, basa pa naman, no? Ha? Yan na po. So yan po, tipid-tipid lang talaga yung paraan natin dito. Tubig din natin, no, napakalakas, oh. Ito ang mga itik. Limited sila. Ito naman po, ginamitan namin pump di kuryente. Kaya malakas ang akit ng tubig dito.